Hali kayo mga pinagpala ng aking Ama. Mapayapang araw ng Lunes mga kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Juan Ogilvy. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pagdating ng Anak ng Tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono, dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa, at parang isang pastol na inihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. Gayon din niya paghihiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Ali kayo, pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig, sapagkat nagugutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom. Naging dayuhan ako at pinatuloy niyo ko. Nang ako'y hubad, dinamitan ninyo ako. Nang may sakit ako, binisita ninyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako." At itatanong sa kanya ng mabubuti, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, isang dayuhan at pinatuloy, at walang suot at dinamitan? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan?" Sasagutin sila ng hari, "Talagang sinasabi ko sa inyo, ano man ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito ng mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa." Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, "Mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko, papunta sa apoy na walang katapusan, na inihanda para sa dyablo at sa mga anghel nito. Sapagkat nagutom ako at di niyo ko binigyan ng makakain, nauhaw at di ninyo ko pinainom, naging dayuhan ako at di ninyo pinatuloy, may sakit at nasa bilangguan at di niyo binisita." Kaya itatanong din nila, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, nauuhaw, dayuhan, hubad, may sakit o nakabilanggo, at di namin pinaglingkuran?" Sasagutin sila ng hari, "Talagang sinasabi ko sa inyo, ano man ang hindi ninyo ginawa sa isa sa maliliit na ito, hindi niyo ginawa sa akin." At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa, ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Anumang kabutihan na ginawa natin sa isang tao ay kabutihan na ginawa natin kay Kristo. Ayon sa mabuting balita na narinig natin ngayon, pinagpala ka na nagpakain sa nagugutom, nagpainom sa nauuhaw, binihisan ang walang damit, nag-alaga sa may sakit, at dumalaw sa nakabilanggo. Pinagpala ka dahil sa pagtulong mo sa mga maliliit na taong ito, si Kristo mismo ang tinutulungan mo. Kapanalig, alalahanin natin na ang kabutihang ginawa natin sa isang tao, gaano man ito kaliit sa mata ng iba, ay mahalaga. Lalo na kung ito ay nakapagdulot ng kasiyahan o kaginhawahan sa buhay niya. Hindi lamang tumutukoy ang pagtulong na ito sa pisikal na pangangailangan, kundi sa spiritual na bagay din. Ang taong naliligaw ng landas ay maituturing nating gutom at uhaw sa salita ng Diyos, ang tinapay ng buhay. Ang mga kababayan nating nagdurusa sa kahirapan, ang mga pinapaalis sa sarili nilang lupa, diba mistula silang estranghero sa sarili nilang bayan? Ang nalulunong sa drugs, pagnanakaw, graft and corruption, diba mistula rin silang bilanggo dahil nakagapos sila sa kanilang masasamang gawain at kasalanan? Kapanalig, sino man sa ating paligid ang nangangailangan ng iyong tulong at habag, huwag mo ipagkait ang iyong panahon at pagmamahal sa mga nangangailangan nito. Napakadali sa atin ang humatol, humusga
at baliwalain ang kinoconsider nating maliliit sa lipunan. Pero alalahanin natin na mahalaga sila kay Jesus. Nananahan si Jesus sa puso ng bawat isa sa atin. Ang anumang ginawa natin sa ating kapwa ay ginawa natin sa Kanya. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa, nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.